Okay, nandito muli tayo. Biglang naputol po ang ating live dahil po sa technical na problema. Okay po, pero ngayon po ay okay na. Ah, ah, doon pa rin po tayo sa tinatawag na pagse-celebrate ng Araw ng Patay, no? At ito po ay malinaw na sa Islam ay hindi ito uh, itinuturo at ipinagbabawal ito sa Islam sapagkat ito ay wala sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Wala sa turo ni Propeta Muhammad at maging ang mga propetang nauna ay hindi nila ito ginawa, no? Wala tayong matutunghayan na ito ay ginawa ng mga naunang mga propeta na nauna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa Islam po ay merong tinatawag na pag-alaala ng patay, pero ito ay dapat na magbibigay sa atin ng mabuting halimbawa, no? Mabuting epekto nito sa ating pamumuhay sa araw-araw, no? Katulad ng ang sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuntu nahaitukum an ziyarati al-kubur fazuruha fa innaha tudakkirukumul maut, no? Dati kong ipinagbawal sa inyo, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagbisita sa libingan. Dahil ito ang pagbisita sa libingan, maraming mga tao na gumagawa ng mga hindi karapat-dapat, no? Katulad ng pag-aalay ng anumang bagay doon sa libingan o pag-iyak doon o di kaya panalangin doon sa mga patay. Ito po ay pinagbawal, no? Hindi po pwede na tayo ay magkaroon ng ganung aktibidades, no? At sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit ngayon ay bisitahin ninyo ang libingan sapagkat ito ay nagpapaalaala sa inyo ng kamatayan, no? Ipinapaalala sa inyo ang kamatayan, ipinapaalala sa inyo ang araw ng paghukom, ipinapaalala sa atin ang araw na kung saan ay makakaharap mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang lumikha sa iyo, na kung saan doon ay hahatulan ka, no? At ito lamang ang dahilan kung bakit tayo pinahintulutan na magbisita sa ating mga libingan, sa mga libingan ng ating mga pamilya, na kung saan ay upang maalala natin ang kamatayan. Bagkus hindi tinukoy dito ang pamilya, eh. Kung kaya natin bumisita sa anumang libingan, no, ay gawin natin upang magkakaroon tayo ng pag-alaala sa kamatayan, pag-alaala sa araw ng paghukom, pag-alaala sa mga bagay na dapat mong ihanda bago ka darating sa punto na yon, na kung saan ang kamatayan na ito ay walang sino man ang makakaiwas dito, no? Na kung saan ay makakaranas ang lahat ng may buhay ng kamatayan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng buhay ay makakaranas ng kamatayan, no? So isa pa dito na gusto kong ipasok na topic ay yung patungkol kay Hesukristo, na kung saan si Hesukristo, paano yan siya ay hindi pa namatay, no? Paano siya ngayon, ano ang paniniwala ng Islam kay Hesukristo? Okay? Si Hesukristo po ay magbabalik dito sa lupa. At ganun din naman ang paniniwala ng kakristyanuhan, na kung saan si Hesukristo ay magbabalik, no? Ngunit doon sa kanilang purpose, doon sa purpose ni Hesukristo kung bakit siya magbabalik, ay malaki ang pagkakaiba. Dahil sa Islam, siya ay magbabalik upang sabihin kung ano ba talaga ang mensahe na kanyang dinala sa lupa, no? Kung ano ba ang upang siya ay tunay na siya ay magpakilala doon sa mga tao na
mali ang pagkilala nila kay Hesukristo, no? Siya ay magpapakilala sa kanya at nagpapatunay na ito ay kasi mayroong mga katanungan na paano yan kung sinasabi niyo mga Muslim kayo ang huling propeta ay si Prophet Muhammad, sabi niyo magbabalik si Hesukristo, wala na si Propeta Muhammad, patay na, no? So paano magbabalik si Hesukristo? Di siya ang magiging huling propeta. Di parang ang sinasabi dito ay mali ang statement na si Propeta Muhammad ay huling propeta. Hindi po. Tama po na huling propeta si Prophet Muhammad dahil si Hesukristo ay darating dito, magbabalik siya hindi sa bagong batas, kundi ang batas na yon na dati na pagkilala lamang sa nag-iisang Diyos, yun lang din ang sasabihin niya, no? Na kung saan sambahin natin ang Diyos na tagapaglikha at siya ay magsasabi na siya ay hindi Diyos, na hindi dapat sinasamba ng ating mga kapatid. Dahil ang natalakay natin sa part 1 ng ating topic na ang ibig sabihin ng Kristyano ay ang sino man ang sumunod sa kautusan ni Hesukristo. Sino man ang ginawa niyang halimbawa si Hesukristo. Dahil siya ang tamang daan Siya ang katotohanan, no? Kaya nararapat lamang na sundin natin kung ano ang pamamaraan ni Hesukristo. Ngayon ang tanong, si Hesukristo ba ay merong sinasamba na Diyos? Meron ba siyang pinapanalanginan? No? Meron ba siyang tinatawag na Diyos na hinihingan niya ng tulong? Okay? Marami sa bersikulo ng Biblia na siya ay humihingi ng tulong. Siya ay nananalangin sa Diyos na tagapaglikha. At ang pinakamalinaw dito, siya ay nagpatirapa. Siya ay nag-ayuno. No? At siya ay nagutom. Ito ay malaking basihan na si Hesukristo ay hindi nag-claim, hindi siya nagsalita, nagsabi na sambahin natin siya. Bagkus ang sinabi niya ay siya ay daan patungo sa Diyos na kapaglikha. Ibig sabihin ng daan ay gawin natin kung ano ang kautusan ni Hesukristo, kung ano ang kanyang ginawa, no? So malinaw po sa kamusliman, sa Islam, na ang tinuturo po ay paano kilalanin ang nag-iisang Diyos ng tagapaglikha. At walang sino man ang tunay na matatawag na ganap na Muslim hanggat hindi niya tinanggap na si Hesukristo ay bilang isang dakilang sugo ng Diyos. Ngayon siguro ang masasabi natin dito, sa pagbabalik ni Hesukristo, siya ay makakaranas ng kamatayan, no? Sa katuruan ng Islam, siya po ay magkakaroon pa ng pamilya, magkakaasawa at magkakaanak, no? At hanggang siya ay mamamatay. At according to hadith sa salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magsasala o magpe-pray ang lahat ng Muslim sa buong mundo, no? At para ipanalangin si Hesukristo na mayapa, namatay. So yan po ay kumpletong detalye, no? Sa Islam niyo matutunghayan, mababasa, maririnig ang kumpletong detalye kung paano magbabalik si Hesukristo, ano ang kanyang misyon, ano ang gagawin niya, no? Kumpleto po yan at minsan po ay tatalakayin natin sa susunod na mga araw ang tamang mga sign o mga gawain na gagawin ni Hesukristo, bakit siya magbabalik. Okay? So, yun po. Yun po isa sa pagkakatulad natin bilang isang Muslim at saka Kristyano o ang Islam o ang Kristyanismo na kung saan tayo nagkakapareho, magkakalintulad sa paniniwala na si Hesukristo ay magbabalik. Okay? Ngunit sa Islam, malino po ang sinasabi ng Allah sa banal na Quran na kung saan si Hesukristo ay hindi namatay, no? Hindi siya namatay. Dahil po sa paniniwala po ng mga kapatid natin na Kristiyano, siya ay namatay at muling nabuhay, no? At umakyat ng langit. Yan po ay sa Quran ay hindi po siya namatay, hindi po siya naipako sa krus, hindi po siya nasaktan, hindi po siya nahuli ng mga Hudyo, bagos ang kanilang nahuli at naipako sa cross ay
ibang tao, no? Kasi pinalitan ng Allah, ng Diyos na tagapaglikha si Jesucristo para iligtas si Jesucristo na kanyang propeta sa mga Hudyo na nagtatangka sa kanya na napatay nito. Okay? So yan po ay isang maikling pagpapaliwanag sa patungkol kay Jesucristo kung paano siya magbabalik at siya ay dakilang propeta, no, na tinatanggap ng mga Muslim at hindi walang isang Muslim man na magsasabi na itinatakwil niya si Jesucristo dahil hindi siya Muslim hanggat hindi niya tanggapin si Jesucristo. Kasi merong tinatawag na 6 na paniniwala sa Islam. Ano yung paniniwala na ito? Ang paniniwala sa Diyos na tagapaglikha, na siya ang lumikha sa atin lahat, no? Sa lahat na nakikita natin at hindi natin nakikita, ang tagapaglikha lamang, ang Allah, ang Diyos na tagapaglikha, ang siyang lumikha nito, at wala siyang kapartner, wala siyang kasama, no? Wala siyang katulong sa paglikha ng anumang bagay. Sinasabi lang niya na kun fayakun, mangyari at nangyari ang mga bagay na ninanais ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat lamang na ang pagsamba ay para lamang din sa Kanya, no? Walang iba. Dahil ang pagtatambal o ang pagsamba bukod sa lumikha sa atin ay napakalaking kasalanan ito. Ito ay hindi mapapatawad ng Diyos tagapaglikha kung tayo ay inabutan ng kamatayan na tayo ay sumasamba bukod sa Kanya. Ngunit habang may buhay pa, kapatid, ay mag-isip-isip po tayo, no? Dahil ang Islam ay inihikayat kayo na bumalik tayo sa tunay na pananampalataya. Ang pananampalatayang ito yung pananampalataya ng lahat ng mga propeta. Pananampalataya ni Abraham, ni Moses, ni David, ni Jesus, ni Muhammad at lahat ng mga propeta. Ito ang kanilang pananampalataya kung paano sambahin ang nag-iisang Diyos. Ang pangalawang paniniwala ay ang paniniwala sa mga anghel, na ito ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito rin ay meron din sa Biblia na kung saan ang mga anghel ay pinapaniwalaan din, no? Ngunit ang mga anghel na ito ay nilikha sila na walang karapatan na sumuway sa kanilang Panginoon. Sila ay sumusunod lamang sa anumang ipinag-utos sa kanila ng Diyos ng tagapaglikha. Wala silang karapatan na magsalita kung hindi sila pinapahintulutan ng Diyos na tagapaglikha, no? Sila ay nilikha mula sa liwanag. Mula sa liwanag, sila ay nilikha ng Allah, ng Diyos ng tagapaglikha, at para sila ay magsilbi lamang. At katotohanan, ang mga anghel na ito ay meron silang kanilang task o responsibilidad, no? At ito ay kanilang ginagampanan, no? At yun, ang pinakamataas dito ay si Angel Gabriel, na siya ang tagapagdala ng mga balita sa mga propeta mula sa Diyos na tagapaglikha. Ang pangatlong paniniwala ay ang paniniwala sa mga libro. Okay? Ang mga librong ito na nabanggit ay ang scripture ni Abraham, ang Torah ni Moses, ang Psalm ni David o si Dawood, okay? Ang Ebanghelyo ni Jesucristo at ang Quran, ang kahuli-hulihang kapahayagan na ipinadala ng Diyos na tagapaglikha. Ito ay yung Quran. Ibig sabihin ng Quran, ang babasahin magpakailanman, no? Ito ay mababasahin magpakailanman. Ibig sabihin, ito ay mananatili magpakailanman hanggang sa pagguno ng mundo. Ito ay babasahin ng mga tao, susundan ng mga tao, isabuhin ng mga tao, ng mga Muslim, at ito ay mananatiling batas hanggang sa araw ng paghuhukom. So lahat ng mga librong ito ay pinapaniwalaan ng mga Muslim. Hindi po pwede na sabihin natin na i-reject natin ang dala ni Jesucristo na Ebanghelyo. Hindi ka tunay na Muslim. Hindi ka tunay na mananampalataya sa Allah kung ikaw ay magre-reject o tatanggihan mo ang isa man sa ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos ng tagapaglikha. Ngunit ang katanungan, sana nga ba ang mga kasulatan na ito? Ito ay nangawala na. Hindi na natin makikita ngayon, no? Maliban na lamang sa huling kapahayagan ng Quran na ipinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Ebanghelyo ay wala na rin. No, wala na rin ang dala ni Jesucristo. Ito ay
itinago na ng mga tao doon sa kanilang malaking simbahan. Dahil ang salita doon ni Jesucristo ay Aramaic. Ngayon, meron ba tayong matutunghayan na salita mismo ni Jesucristo na Aramaic na pwede nating basehan na totoo nga yung salita doon sa Biblia na ito nga yung sinasabi ni Jesucristo? Maraming mga tao na mga dalubhasa na hindi sila mga Muslim na nagsasalita na habang tumatagal daw ang Biblia, habang ito ay isinasalin sa ibang lengguwahe o ibang version, ito ay nalalayo na doon sa katotohanan. No? Ano ang patunay natin na ito ay nalalayo at nagiging malayo na sa katotohanan na sinasabi ni Jesucristo? Ito ay patunay natin na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na inna nahnu nazzalna dhikra fa inna lahu lahafidun. Katotohanan, ibinaba namin ang uling kapahayagan, ang paalaala para sa inyo, ang Quran, at katotohanan ito ay pangangalagaan namin. Pangangalagaan, ibig sabihin yung mga naunang mga kasulatan ay nangawala na. O di kaya iniba ng mga tao. Binago ng mga tao. No? Binago na ng mga tao na hindi na ito ang tunay na salita ni Jesucristo. Bigyan ko kayo ng halimbawa na nawala na yung turo ni Jesucristo dito sa sinasabi natin na yung Biblia na hawak ng mga kapatid natin na mga kakristyano. Okay? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa si Jesucristo sa John, ang sinasabi niya, ang Ama ay higit sa akin. Sabi ni Jesucristo yun. Higit sa akin, mas makapangyarihan ang Ama, ang Diyos na Ama, kaysa sa akin. Anong sinasabi ng simbahan? Si Jesucristo ay kapantay niya ang Diyos Ama. Di ba? So ito ay malaking pagsalungat doon sa aral ni Kristo. Ano pa? Nasa Mark. Okay? Sa 20 bilang 29. Sabi ni Jesucristo, ang Diyos, ang Panginoon ay nag-iisa, ang Diyos natin. Ang Diyos natin na Panginoon ay siya ang Diyos, siya ang nag-iisang Diyos natin. Siya ang Panginoon natin. Anong sinasabi ng simbahan? Ang Diyos ay mayroong 3 persona. So, magkaiba na naman. Okay? Sa John, sa 13 sinabi ni Jesucristo, sa aking sarili, sa pamamagitan ko ay sa pamamagitan ng Diyos Ama ay nagagawa ko ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, mga kapangyarihan na ipinapakita ni Jesucristo ay ito ay hindi niya nagagawa dahil lamang sa kanyang kakayanan, kundi ito ay kagustuhan at kakayanan ng nag-iisang tagapaglikha. So anong sinasabi ng simbahan na mga ngaral? Si Jesucristo ay makapangyarihan. Salungat na naman, okay? So ito ay nagpapakita ng malaking discrepancy, malaking pag-iiba doon sa tunay na turo ni Jesucristo. Okay? Sinabi pa ni Jesucristo sa John, sa number 17, na sinasabi niya na siya ay aakyat sa langit. Siya ay aakyat sa Diyos, ang Diyos ko, ang Diyos ninyo, ang Diyos ko. Ang Diyos nating lahat. Okay? So, anong sinasabi ng mga ngaral? Ang sabi nila, si Jesucristo ay nag-iisang anak ng Diyos. Ginawa nilang literal ang pagbigkas ng anak ng Diyos. Samantala sa Biblia, napakarami na sinasabi na si Abraham ay anak ng Diyos, si Moses ay anak ng Diyos, si David ay anak ng Diyos, si Jesucristo ay anak ng Diyos. So dito sinasabi ng mga ngaral na si Jesucristo ay kaisa-isahang
anak, bugtong anak ng Diyos, ito ay kalapastangan sa Diyos na tagapaglikha na sabihin natin na ang Diyos ay nagkakaanak. No? Dahil kung nagkakaanak ang Diyos, common sense lang ang isipin natin kung paano dadami ang Diyos. Merong Diyos Ama, merong Diyos Anak, merong Diyos Apo, merong Diyos Lolo. Paano na ngayon yan? Okay? So nawawala doon sa tema na batas ni Jesucristo na sinasabi niya na hindi ako naparito para sirain ang batas ni Moses. So ano yung batas ni Moses? Number 1, 10 Commandments na sabi niya na huwag kayong sumamba sa anumang Diyos maliban sa akin. So kung ito ang susundin natin, ang mga ngaral ngayon, no? Wala tayong tinutukoy ngayon, kayo na mismo ang mag-isip, no? Na ang mga ngaral ngayon, malinaw na ginagawa nila yung kanilang strategy para lamang makahikayat ng mga tao. Para lamang magkaroon ng maraming tagasunod. Dahil iniisip nila na kapag maraming tagasunod ay maraming malilikom. No? Masakit isipin dahil totoo ito ang sinasabi ng karamihan, religion is the best business. Totoo nga naman. Kasi kung magaling ka magsalita at marami kang nabubola sa mga tao, no? Ay maraming abuloy, maraming mga kontribusyon, no? Na ikaw lamang ang nakakuha nito. So ito po ay titingnan natin, no? Dahil ang salita mismo ni Jesucristo, kung basahin natin tunay, kung anuman ang sinalita ni Jesucristo ay tunay na babalik at babalik tayo saan? Doon sa tunay na katuruan ng Diyos. At walang ibang tunay na katuruan ng Diyos maliban na lamang na kung paano natin sambahin, kilalanin ang nag-iisang tagapaglikha. Paano natin sambahin ang Diyos na lumikha sa atin? So saan natin ito makikita? Sa Islam lamang. Okay? Inna dina indallahi al-Islam. Katotohanan, sabi ng Allah, sabi ng Diyos sa tagapaglikha, ang relihiyon lamang na ibinigay ko sa inyo, ipinadala ko sa inyo ay Islam lamang. Ang Islam, ang kapayapaan. Faman yabtaghi ghayra al-Islam dinan walan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sino man ang yumakap sa pananampalataya bukod sa Islam ay hindi ito tatanggapin sa kanya doon sa Panginoon na tagapaglikha. At pagdating doon ay hindi ito tatanggapin. Walan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hindi tatanggapin nito at katotohanan pagdating sa araw ng paghuhukom. Ang mga tao na ito, naniyakap nila ang pananampalataya, ang pamamaraan ng buhay, maliban lamang sa pinadala ng Diyos, maliban sa ipinadala ng Diyos, sila ay mapapabilang sa mga talunan. At sino yung mga talunan? Sila yung mga tao na kinakaladkad sa impyerno. No? Sila ay yung minahagi sa impyerno. At naway iwas tayo ng Diyos sa anumang kaligawan sa mundong ito. At isa lamang ang magiging challenge sa atin. Pag-aralan natin kung paano sumamba si Jesucristo. Paano niya tinawag ang Diyos niya. Paano sumamba ang mga propeta na mga nauna sa kanya. Saan sila nagkakaisa. No? Dahil kung ito ay masasagot ninyo at malaman natin ang tunay na kasagutan na dapat natin sundin. Dahil yun ang kaligtasan. At ang Islam ay inianyayahan kayo, iniimbitahan kayo na para bumalik doon sa original na pananampalataya, original na paniniwala na isa lamang ang Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kasama, katotohanan tayo po ay ipinanganak na Muslim. Kullu mauludun yuladu alal fitra. Lahat ng ipinanganak ay ipinanganak na natural ang kanyang paniniwala na iisa lamang ang Diyos. Dahil tayo ay pinanganak na naniniwala na isa lang ang Diyos. Yun na nakaprogram sa ating mga isipan. Ngunit,
nagkakaroon ng pagkakaiba ito dahil nga doon sa kinagisnan natin, mga magulang natin, environment natin, no? Ikaw ay pinabinyagan, ngayon sasabihin ng nagbibinyag sa'yo, ngayon Pedro, isa ka ng ganap na Kristyano. Dahil alam niya na hindi ka Kristyano, bago yan, ikaw ay isang Muslim na naniniwala, original na nasa isipan mo, sa puso mo na isa lamang ang Diyos. Meron akong mga nakakausap, ang sinasabi nila na, paano yan, kinagisnan ko ang Kristyano ako. Kumbaga ito na ang kinagisnan ko, kinalakihan ko. Okay? Oh, yes, kinalakihan mo yan, kinagisnan mo. Pero ipinanganak kang Muslim. Anong mas matimbang? Anong mas mabigat? Ipinanganak kang Muslim. No? Nung lumabas ka, sinapupunan ng iyong ina, Muslim ka. Na dapat mong balikan kung ano ang original na iyong paniniwala. At base sa ating history sa Pilipinas, bago naging Pilipinas ang bansa natin, bago naging tinawag tayong Filipino, ano ang mga tao na mga nauna sa atin? Sila yung mga raha, mga dato, mga syarif, no? Mga lakandula, yung mga Muslim, mga naunang ninuno natin. Pero nung dumating si Magellan, na siya ang may dala ng Kristyanismo, sinakop tayo at nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga Muslim na mga ninuno natin at sa mga Kastila. At ano ang magagawa ng mga sandata ng mga ninuno natin Muslim na itak lamang bolo at sa kampana, kawayan laban sa kanyon at baril ng mga Kastila. Okay? Maraming mga namatay sa mga ninuno natin. Maraming nangamatay. Maraming mga natirang nabuhay ay umatras sila, no? Sa Manila nangyari na naging kauna-unang naengkwentro ng mga Kastila diyan ay si Raha Sulaiman, isang pinunong Muslim na raha, no? At nung maraming nangamatay sa kanila ay umatras sila. Saan sila umatras? Yung tinawag ngayon sa Rizal na Morong Rizal. Kaya tinawag na Morong Rizal kasi doon umatras ang ating mga ninunong Muslim, no? At nung sila ay nagpalakas ng kanilang puwersa, sila ay nag-alsa para bumalik doon sa mga Kastila dahil may mga nabihag na mga ninuno natin, mga Muslim, ay bumangon sila muli. Nagpalakas sila at tinawag na lugar na yun na Binangonan Rizal, no? At nung pumasok ng mga Muslim sa Manila, sa Port of Manila, tinawag na lugar na yun na Intramuros, no? Kaya tinawag na Intramuros ang lugar na yan kasi pagpasok ng mga Moros. Actually, yung Moros galing sa mga Kastila yan na katawagan sa mga Muslim. Dahil bago nakarating si Magellan dito sa Pilipinas, ay nakalaban na nila ang mga Muslim sa Morocco. At hindi sila takot mamatay, no? Dahil sa pagtatanggol nila sa kanilang lupain, kanilang lugar, kanilang sarili, kanilang buhay, kanilang religion. At sinabi ng mga Kastila, ito ay katulad ng mga Moro, ng mga Morocco, sa Morocco. At yun, binansagan tayong mga Moros. Kaya Intramuros, pagpasok ng mga Moros sa lugar na yan. Kaya tinawag na Intramuros. So, hindi po mawawala ang history. Kaya walang dahilan, kapatid. Walang dahilan na hindi mo balikan kung ano ang kinagisnan, kung ano ang kinapanganakan mo. Kung ano ang naunang religion na niyakap ng mga ninuno natin bago pa tayo naging Filipino. Ang tawag sa atin noon ay mga Maharlikans, mga dugong bughaw, royal bloods, na kung saan naniniwala sa dalisay, na naniniwala sa kaisaan ng Diyos, no? Pero nung sinakop na tayo ng mga Kastila at si Magellan nga ang nakapatay kay Magellan, si Dato Lapu-Lapu, at pumalit si King Philip, ay ginawa na tayong Pilipino. At ginawa na ang bansa natin na tinawag na Pilipinas, galing sa pangalan na King Philip.
na nagpapatunay na tayo inalipin, sinakop ng mga Kastila sa matagal na panahon. Kaya, kapatid, balikan natin ang original na pananampalataya. Balikan natin ang kinagisnan o unang niyakap ng mga ninuno natin dito sa bansa natin. Ang Islam, ang Muslim, ay hindi ito bagong relihiyon. Ito ang relihiyon mo. Ito ang pinanggalingan mo. Dito ka pinanganak at dapat lamang na dito tayo mamamatay dahil ito ang purpose ng ating buhay, kung paano natin sambahin ang nag-iisang Diyos na lumikha sa atin. Tayo mamamatay, tayo magbabalik sa lumikha sa atin. Na dapat lamang na taas noo tayo na babalik sa Kanya, na taas noo na sinamba natin siya na walang katambal, walang anumang halo ang pagsamba natin sa Kanya. Kaya mga mahal naming taga-subaybay, inanyayahan po namin kayo dito sa tuwid na landas, dito sa dating landas, dito sa original na landas. Ito ang Islam, ang iyong kinapanganakan, ang paniniwala sa nag-iisang Diyos, na kung sino lamang ang lumikha sa atin, ay siya lamang ang dapat natin sambahin, siya lamang ang dapat natin kilalaning Diyos, at doon din tayo magbabalik sa Kanya. No? Kami po ay nagagalak kung meron kayong mga katanungan na itatanong sa amin, na sa tingin ninyo ay mabibigyan namin ng kapaliwanagan at magkakaroon kayo ng maliwanag na pag-iisip kung ano nga ba ang Islam, sino nga ba ang Muslim, sino ba ang Kristiyano. Ang Kristiyano ay ang sino man tunay na sumusunod sa aral ni Kristo. No? So kung masusunod natin kung ano ang aral ni Kristo, kung paano niya sinamba ang nag-iisang Diyos, walang pag-alinlangan, kapatid, na tayo magkakaisa. Dahil ang pagsamba sa nag-iisang Diyos yun ay tinatawag na Muslim. No? Pagsuko, pagtalima, pagsunod lamang sa nag-iisang Diyos. At ang lahat ng mga propetang itong binanggit natin, sila ay mga Muslim. Sapagkat sila ay tunay na nagpasakop sa nag-iisang Diyos. Si Jesucristo ay Muslim. Dahil sinamba niya ang Diyos na nag-iisa. Hindi siya nagtambal. Siya ay sumunod. Kung ano ang aral, kung ano ang utos sa kanya ng Diyos na tagapaglikha, yun lamang ang kanyang sinunod. Dahil siya ay propetang Muslim na sumusunod, tumatalima, sumusuko sa kalooban ng nag-iisang Diyos. Kaya po, paguling salita po na sana po ay ito ang umpisa ng pagkakaroon natin ng talakayan. No, pagkakaroon ng paglilinaw sa pagitan natin na Muslim at Kristiyano. Walang dahilan po na tayo ay hindi magkasundo. Walang dahilan po na tayo mag-away-away. Tayo po ay isa. Ang dapat sa atin ay magrespetuhan, ngunit walang pilitan, no? Kung ito ay tanggap mo na katotohanan, so binigyan ka ng Diyos ng talino para gamitin mo ito ng tama, no? Sapagkat sinabi ni Jesucristo mismo sa Biblia, hanapin mo ang katotohanan sapagkat ang katotohanan siyang magbibigay sa iyo ng kalayaan. Maraming salamat po at nawa po ay nabigyan ko po kayo ng konting paglilinaw sa oras na ito, at nawa po ay mapatawad nyo kung meron man akong nabanggit na mga salita na maaring ikinasama ng inyong kalooban o masakit sa inyong mga damdamin. Patawarin nyo po ako. At ako po ay nagsusumamo sa inyo, nag-aanyaya na alamin po natin, tuklasin natin ang Islam at makikita mo ang tamang landas. Maraming salamat po sa inyo. Naway gabayan po tayo ng Diyos na tagapaglikha hanggang sa tayo ay mamatay. Alhamdulillah.